Hi, Maha. Anong ginagawa mo? Ito, nag-aaral ng Japanese. So, ba't naman ang laki-laki ng mga letra mo? Ng mga Japanese mo? Kasi nga, ayaw ko munang maggamit as much as possible. Ayaw kong gumamit ng eyeglasses. Kaya, todo-todo nilalakihan ko ng gusto. Pag nagsusulat ako at nagbabasa, hangga't maaari ayaw kong gumamit ng salamin sa mata. Okay, ano lang to, scratch. And usually, pag natapos ko na itong pag-aralan, tinatapon ko na. Pag nakalimutan ko ulit, magsusulat ulit ako sa panibagong scratch paper. Ganun ako mag-aral. Hanggat masanay ako, hindi ko na ito uuliting gagamitin. Pag natapos ko na ito, itatapon ko na. Okay? So, ito yung mga words and phrases na nakita ko sa assignment ko dito sa intermediate Japanese. Kaya lang yung assignment or yung practice ay hearing or listening. Eh di ba nasabi ko last time na wala pala siyang CD. Tapos wala rin akong CD player pero hindi ko nilalampasan yung instructions. Ang ginagawa ko na lang, parang kukunin ko na lang kung anong mga hindi ko naintindihan sa mga instructions at pag-aaralan ko. Kahit hindi ko na marinig pa. Okay, so dito una tayo, nakakolekta ako mga review lang yung iba dito. So halimbawa ito, kan chigay. So alam ko na ito chigay. Kasi ilang beses ko na yung inulit na isinulat at inanalyze. Ito, mga dalawang beses ko pa lang itong na encounter, tapos na gusto kong i-review ulit. So ito ay kan, ang ibig sabihin nito ay intuition. So pinaghalo-halong, actually magkakadikit siya. Hindi siya kumpleto yung mimi niya or yung ears ay putol o kaya naging linya ng yung huling linya ng mimi ay naging linya ng number 4. Tapos yung dito sa number 4 wala, ang sumunod ay chikara. So parang aswan siya kasi intuition. So gumagawa ako ng kwento ngayon para matandaan ko based sa mga kanji. So ito 'di ba chikara, ito power, ito number 4 apat, ito ears, pero hindi siya kumpleto, putol-putol. So siguro aswan, parang hindi mo siya, 'di ba yung intuition hindi mo mahagilap. Hindi mo mahagilap yung facts, nararamdaman mo lang, 'di ba, yung intuition, yung woman's intuition. Halimbawa, yung asawa ni Mrs. Nararamdaman ni Mrs. na may ibang babae. Wala naman siyang proof, hindi naman niya mahuli-huli, 'di ba? Pero nararamdaman niya na meron, malakas ang kutob niya. 'Yun yung intuition, kutob pala 'yun sa Tagalog. So, kinukutuban siya. So, ito yon intuition. Kan ang basa niya, ang reading niya ay kan. Plus, chigaw, different, or yes, different. Hindi pareho. Kan chigay. 'Di ba? So, ibig sabihin niyan ay misunderstand. Misunderstand. Ibig sabihin ng misunderstand, 'di ba alam na natin yan, hindi nagkamali ka ng pag-intindi. Mali yung intuition mo, mali yung kutob mo, 'di ba? Mali yung kutob mo, ibig sabihin nun, or mali yung pangunawa mo. Okay? Next. Cow. Ito ay alam na natin yung cow, kaya lang natuwa ako dun sa yan, parang tatlong linya diyan. Natuwa ako kasi last time nung ni-research ko, ang ibig sabihin niyan 1, 2, 3 sa loob niyan ay decoration. So natuwa ako, kaya pre-practice ko ulit. Although alam natin na cow ang reading niyan, or face or mukha. Okay, next. Tazuke nai hito. Ito,
Tazukenai hito. Taskeru, di ba? Yung help. Help siya, tulong. Ito ang ibig sabihin naman ng phrase na ito, tazukenai hito. People who do not help. Hindi sila tumutulong na mga tao. Yun ang ibig sabihin ng tazukenai hito. So, itong mga natutunan natin dito ngayon ay may mga phrases na hindi lang salita, kundi phrases. So, unang phrases natin, tazukenai hito, people who don't help. Next, takami no kenbutsu. Yung nung ni-research ko to, miru at saka mono ang nilagay ko. Miru at saka mono. To see and think, 'di ba? Bagay. Titignan at saka bagay. Pero ang reading pala niyan ay kenbutsu or view. Parang yung halimbawa field trip, 'di ba? So mag-view ka lang ng mga lugar. So takami no kenbutsu, takami is above, 'di ba? Sa taas. Takami no kenbutsu, view from above. Okay? So pangalawang phrase na 'yan. Another phrase is kiga okenai hito. So, alam na natin na yung okenai, alam natin yan kung ano, alam natin yung ki, pero as a phrase, kiga okenai hito, ano to? Someone I can be comfortable with. O yung komportable ka na kasama na tao. Yung hindi mo iniilagan na tao. Hindi ka aloof sa kanya at hindi rin siya aloof sa iyo. Komportable kayo sa isa't isa. Okay? So, pang ilan na yan na phrase? 3 na. Next, ito naman, keshki. So, alam natin yung keshki is scenery. Pero tinignan ko ito kasi nakalimutan ko na naman ang ibig sabihin yan. May araw, may takip, may mouth, at saka may chisay. Tapos, ang basa niyan ay K kung solo lang yan. Kung ito lang, kung hindi kasama yan. K, scenery din. Pero ito, keshki. Ito naman, ang basa niyan yan, di ba, ay iro dahil color ang ibig sabihin yan. So, yung keshki na yan is scenery. Or, halimbawa, mga karagatan, o magagandang lugar, ganyan, pag nagtutour ka, yung mga views na nakikita mo, yun yung scenery. Or keshki. Next, shinyo. Ito sa atras ito eh. Tapos, yo, parang sa shinjiru, yung believe. Yo, use, di ba? Shinyo. So, it means credit, faith, credence, reliance, belief, dependability. Shinyo. Next, ito ni-review ko lang kasi basic naman yan. Tokoro Ensho. So, next, Atarashiku Tsukiaeru Hito. So, Tsukiao yung kamit mo, di ba? Yung kamit mo na hito, yung magkikita kayo. Atarashiku is new, di ba? So, Atarashiku Tsukiaeru Hito, new people to meet. New people to meet. So, okay, yan lang ang ating activity ngayon. So, sabi ko sa inyo, itatapon ko na siya. Magkakape na ako ulit. O sige, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa intermediate Nihongo. Bye-bye. See you next time.